Galit ako sa iyo dahil si Lyra ang aking tunay na pag-ibig, ngunit ikaw ang pinili kong pakasalan. Kaya't magdusa ka sa mga magiging pagtrato ko sa iyo. Sa kanyang testamento, sinabi ng lola, ikaw ay pakakasalan, ngunit hindi ko sinabing mamahalin kita. Isinusumpa kong dapat mo rin akong mahalin. Isang pangarap ni Arvin ang mapansin siya ni Simon, sapagkat alam niyang si Lyra ang kanyang karelasyon at tunay na minamahal nito. Kaya't nang malaman niyang maaaring mapahamak si Simon at mawala ang magandang kinabukasan nito, ginawa niya ang lahat upang mapilit itong magpakasal sa kanya. Bahala na, wika niya sa kanyang sarili, basta mailigtas ko lamang ang kanyang buhay at hindi siya maghirap, dahil alam kong hindi niya kakayanin ang mahirap na buhay. Ngunit saan kaya haantong ang galit na ito sa kanya? Alamin. Halos magkababata sina Sofia at Dante. Lumaki siya sa loob ng mansyon ng mga Saavedra. Ang kanyang ina ang personal na tagapag-alaga ng lola nitong si Ginang Beatriz. Si Simon naman ang panganay na apo at anak ni na Romeo at Elena. Bilang isang panganay, may malaki rin siyang tungkulin na dapat gampanan sa kanilang negosyo. Simon, saan ka na naman galing? Tanong ni Sofia sa binata, na noon pa man ay may pagtingin na sa kanya. Diyan lang. Nagkaroon ng liga sa loob ng campus. Sumama ako sa mga kibarkada ko para manood, sagot ni Simon. Ikaw, bumalik ka na, usisa niya. Ako, itinuro pa niya ang kanyang sarili. Hindi siya, pabirong turo ni Simon sa likuran. Wala namang tao napasanggal niyang sagot sa nagbibirong binata. Kasi naman, ang engot mo na naman. Sino pa bang tinatanong ko? Ikaw lang naman ang kausap ko, sabi niya, sabay bungad ng halakhak. Masaya siya dahil lagi na lang siyang naiinis sa kanya. Wala ka ring magawa, no? Pang-asar ka talaga pagkatapos kitang hintayin dito sa harap ng university mo, nakasimangot niyang sambat sa binata. Wala naman kasing nagsasabi sa'yo na maghintay ka rito. Bakit mo ba ginawa yan? Tanong ni Simon. Sa katotohanan, hindi niya rin alam kung bakit niya ito ginagawa. Siguro, dahil talagang mahal niya ang binata. Kahit na alam niyang may nobya na ito, hindi niya maunawaan kung bakit pilit niyang sinusunod ang kanyang puso, kahit na ang kanyang isipan ay tumututol. Oy, Simon, girlfriend mo? Tanong ng isang lalaking dumaan na kakilala ni Simon nang makita silang magkausap, nakaakbay pa ang isang braso nito sa balikat niya. Parang wala na lang iyon kay Simon dahil magkababata naman sila at sa iisang bahay lang nakatira. Hoy, hindi no. Grabe kayo sa akin. Ang pangit nito sigaw ni Simon sa kanyang mga kakilalang binata, sabay turo sa kanya. Naramdaman naman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Alam niyang napahiya siya, ngunit sinikap niyang isipin na biro lamang iyon ni Simon. Napasinghot na lang siya upang mapigilan ang nagbabadyang mga luha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatak na lamang ang luha sa kanyang pisngi, at iyon ang ayaw niyang mangyari. Oy, umiiyak na siya. Ikaw naman, biro lang yun. Alam mo namang hindi ka pangit, pero malayo ka kasi sa girlfriend ko, sabi nito na may halong tawanan. Kanino? Kay Lyra. Oo na, mas maganda siya, walang duda. Sige na, ihanap mo na lang ako ng ibang lalaki, yung mas pogi sa yuha, sagot niya, sinubukang itago ang sakit sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagbibiro. Ay, pasensya na, pero wala nang mas pogi pa sa akin. Bumunghalit pa ito ng tawa nang makita ang kanyang nakasimangot na mukha at ang pag-arko ng kanyang mga kilay. Alam ni Simon kung kailan siya ay masaya at kung kailan siya tunay na napipikon. Okay, dyan ka na nga, ngunit nagulat sila nang biglang huminto ang isang kotse sa kanilang harapan. Sir Simon, tawag ng isang lalaking nakasakay sa kotse. Arvin, wait, tawag ni Simon sa kanya, dahilan upang huminto siya. Kinakailangan niyo pong magtungo sa ospital. Nasa ospital po ang lola niyo, sabi ng lalaking nakaitim. Alam nilang isa iyon sa mga tauhan ng papa ni Simon. Hindi na sila nagtanong pa, magkasama silang sumakay upang tumungo sa ospital kung saan dinala ang lola ni Simon. Dito, naramdaman niya ang matinding kaba na dumadagan sa kanya, sapagkat alam niyang lubos din silang maaapektuhan ng anumang mangyari sa matanda. Pagdating nila sa ospital, halos naghihingalo na ang kanyang lola ng kanilang abutan. Lola, Lola, natatakot na sambit ni Simon. Mabilis niyang nahawakan ang kamay ng kanyang lola at inilapit ang kanyang tenga. May nais sanang sabihin ang matanda, ngunit hindi na ito nagawang ituloy dahil sa pagpanaw nito. Lola, muling naisigaw ni Simon.
Lola, sigaw rin ni Arvin, na natuluyan na ring naiyak. Pareho silang napayakap sa matanda at humagulhol ng iyak sa kanyang katawan. Matapos ang biglang pagkawala ng lola ni Simon, ang lahat ay dumanas ng kalungkutan. Maging sila ng kanyang nanay ay namigata rin. Naisip na nga nilang umalis na lamang pagkatapos ng libing ng matanda. Ayaw pa sana niya, dahil ayaw niyang mahiwalay kay Simon. Alam niyang isang malaking kalokohan ito, ngunit ano ang magagawa niya kung labis na niya itong minamahal. Simon, aalis na kami, paalam niya sa binatang ayaw man niyang iwan, ngunit wala naman siyang magagawa. Para kay Aling Rosa, wala nang dahilan upang manatili pa sila sa lugar na iyon. Ayaw man niya, ngunit hindi niya maaaring suwayin ang desisyon ng kanyang ina. Sige, umalis na kayo. Salamat sa pag-aalaga niyo sa lola ko. Ikaw, okay ka na ba? Tanong nito matapos niyang magpaalam. Natuwa siya, dahil kahit paano ay kinumusta nito ang kanyang kalagayan, ngunit nakikita niyang bakas pa rin ang matinding kalungkutan sa mga mata ni Simon, na malapit sa yumaong matanda. Oo, okay na ako. Masakit man sa akin na nawala si Lola, pero okay na kami ni nanay, sambit niya. Pasensya na, hindi ko na kayo may hahatid. Kinakailangan ko ring sunduin si Lyra sa airport ngayon kasi darating na siya. Pasensya na, sabay tapik nito sa balikat niya. Sa puntong iyon, medyo kumirat ang kanyang puso, ngunit syempre, tiniis na lamang niya ang pakiramdam na iyon. Ngunit nang nakatalikod na ang binata, tila hindi niya natiis na masabi ang isang bagay. Simon, sigaw niya bago ito tuluyang umalis. Napalingon naman ito sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong nito, pilit nang umiti kahit may pagtataka sa kanyang mga mata. Mahal kita, nasabi niya, bagamat hindi iyon masyadong malakas, ngunit puno ng determinasyon. Napangiti si Simon, inaakalang nagbibiro na naman siya. Madalas na kasi nilang biruan ang mga ganitong salita sa tagal ng kanilang pagkakaibigan, ngunit wala pala sa hinagap nito na magustuhan siya at mahalin gaya ng nararamdaman niya. Ano? Nagbibiro ka na naman ba? Kumunat ang noo nito at ngumiti sa kanya. Hindi. Mahal kita, Simon. Alam kong mali ito. Alam kong wala akong karapatan. Pero anong magagawa ko? Ito ang nararamdaman ko, mahal kita. Sana naman mapatawad mo ako. Bigla siyang niyakap ang binata. Ikinagulat iyon ni Simon, natatawa na nalilito ang itsura sa kanyang mukha. Ngunit, pagalit na tinanggal ni Simon ang mga braso niyang nakayakap sa bewang nito. Paano mo nagawa yan? Para bang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Bitawan mo nga ako. Mas mabuti pang umalis na kayo. Makakalimutan mo rin ang iyong pantasya, mahinang sambit ni Simon, subalit may diin sa kanyang tinig. Tinalikuran siya nito at tuluyang umalis. Naiwan siyang umiiyak dahil sa ginawang pagtrato sa kanya ng kaibigan, na ngayon hindi na niya maituturing na kaibigan. Makalipas ang 3 araw, umalis na sila sa poder ng mga Saavedra at nagbalik sa kanilang probinsya sa Bulacan. Mayroong maliit na lupa roon ang kanyang ina na kanilang tinirhan. Nag-aral pa siya bilang nurse sa isang universidad na malapit doon, dahil kaunti na lang at gagraduate na siya. Nabalitaan niya ang pagtatapos ni Simon. Nalungkot siya na hindi man lang niya nasamahan ang dating kaibigan. Hindi na niya ito maituturing na kaibigan dahil sa huling pag-uusap nila, nalaman niyang hindi bukas ang isipan nito na magkagusto siya sa binata. Mahal niya ito, at hindi lamang basta gusto. Wala siyang magagawa kung iyon ang sinasabi ng kanyang puso. Kumusta na kaya siya? Sana okay lang siya, pati na sina tita at tito at si bunsong Runable, sabi niya sa kanyang sarili habang nakasapo ang kanyang baba, nakatingin sa kulay asul na langit na natatanaw mula sa kanyang silid. Jemima, halika, tawag ng kanyang ina. Agad siyang tumayo mula sa kanyang inuupuang gawa sa kawayan. Opo, sigaw niya. Nagulat siya nang makita ang isang kotse sa tapat ng kanilang gate na gawa rin sa kawayan. Mula sa nakabukas na bintana, natanong niya ang ina ni Simon, si Ginang Elena. Patakbo siyang lumapit sa ginang. Tita, kumusta na po kayo? Miss ko na po kayo, masayang sambit niya, sabay yakap sa ginang na noon ay masaya ring makita siya. Sobrang okay lang kami. Ikaw, ang ganda-ganda mo pa rin at medyo nagkalaman na ang katawan mo rito. Iba talaga ang manirahan sa probinsya, ngiti ni Ginang Elena. Nako, kayo talaga, nagkasundo na naman kayo. Umupo ka muna, Mrs. Christine, sabat ni Aling Rosa. Nako, Chrissy na lang ang itawag mo sa akin, Rosa.
Huwag na tayong masyadong magpormal sa isa't isa, hindi ka naman nagsisilbi sa bahay namin para kay mama, sabi pa nito, sabay hawak sa kamay ni Rosa. Eto po, tita, uminom na muna po kayo ng sariwang gatas ng baka, inilapag ni Sofia ang tasa ng mainit na gatas. Iyon lang ang alam niyang maaari niyang maibigay mula sa kanilang kusina. Nako, nag-abala ka pa, salamat. Ano ba ang ipinunta mo rito? Tanong ni Aling Rosa. Seryoso ang mukha habang tumitingin kay Ginang Elena. Alam nitong may sadya ang babae. Aalis na po muna ako, Nay. Baka kasi importante ang inyong pag-uusapan, magalang na palom ni Arvin. Ma, huwag kang umalis, Arvin. Ikaw at ang nanay mo ang talagang sinadya ko rito. Kung maaari sana, makinig kayo sa aking sasabihin, dagdag ni Ginang Elena. Hindi alam ni Jemima ang kanilang pag-uusapan, kaya umupo siya at nakinig sa nais sabihin ng ina ng kanyang lalaking minamahal. Isang malaking desisyon ang ginawa niya. Alam niyang mahirap para sa kanyang ina na maiwan sa kanilang bahay, ngunit hindi niya kayang tiisin ang pamilyang umaruga sa kanila. Alam niyang hindi pa niya natatapos ang kanyang kurso, ngunit nangako ang mga ito na tutulungan siyang makapag-transfer sa dating unibersidad na pinapasukan. Nais pa ng mga ito na sa dating unibersidad ni Simon siya muling mag-aral, lalo na't nakapagtapos na si Simon. Ang dahilan kaya siya pumayag na muling sumama ay para tulungan ang mag-asawa na kumbinsihin si Simon na pumayag sa kasunduan at sa huling habilin na iniwan ng kanyang lola, na siya ay pakasalan. Hindi na sumama ang kanyang ina, tumutol ito nang marinig na ayaw ng binata na makasal sa kanya. Alam daw nito na isang araw ay babalik lamang siyang lumuluha dahil ayaw ni Simon sa kanya. Ngunit para sa kanya, makakaya niyang tiisin ang lahat. Alam niyang kaya niyang mapaibig ang lalaki kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Kilala niya si Simon at alam niya ang mga ayaw at gusto nito. At kung hindi man, naniniwala siyang balang araw ay mamahalin din siya nito. Basta't huwag lang mangyari ang banta ng abogado na maghahirap ang buong pamilya ng mga Saavedra, sila ang unang pamilya at si Ron Abel, bata pa, hindi pa nito kayang dumanas ng hirap sa buhay. Ano naman ang ginagawa ng babaeng yan dito? Mama, mahimig na tanong ni Simon, na may galit sa kanyang boses. Nanlaki ang mga mata nito, hindi sa gulat ng kasiyahan kundi dahil sa galit, hindi nito inaasahan ang paglitaw niya roon. Anak, calm down. Kaka-rating mo lang galing trabaho. Umupo ka muna, sabay lapit ng ina ni Simon sa binata upang pakalmayan ito at paupuin sa sopa. How could I come? Anak, pwede bang makinig ka muna? Hindi mo kasi alam kung gaano nag-aalala sa'yo si Arvin. Anak, bakit hindi niyo muna subukan? Mahal ka niya, anak. Kaya niyang gawin ang gusto ng lola mo, paliwanag ni Ginang Christine sa anak. Mama, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala akong planong i-take over kay Papa ang kumpanya natin. Okay na sa akin ang posisyon ko sa kumpanya, at kung kinakailangan, sige, mapunta na lang sa second family ng Saavedra, sagot nito. Itinaas ang isang kamay. Anak, hindi mo nauunawaan. Ang papa mo ay may karamdaman, katulad ng lola mo. Hindi siya pwedeng ma-stress ng matagal. Kung hindi niya malilipat ang pamamahala, baka lumala pa ang kondisyon ng papa mo, naiiyak na paliwanag ni Ginang Christine habang siya ay nanahimik na nakaupo sa harap ni Simon. Ang mabuti pa, go to your room, sabi ng Ginang. What, ma? Nagtatakang tanong nito sa ina. Go to your room at magpalit ka ng damit. Maya-maya, papasukin ko si Arvin sa kwarto mo para makapag-usap kayo. We need to plan your wedding, utos ng Ginang. Sa puntong iyon, galit na lumakad patungong hagdan si Simon, halos patakbo itong umakyat upang magkulong sa silid. Don't you ever come up to my room, mabalasap na salita at napakasamang tingin ang pinukol ng binata sa kanya, na para bang lalamunin na siya ng buhay nito sa sandaling pumanhik siya sa silid. Siya naman ay naluluhang ibinaling ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Wala naman sa kanya na ayaw nitong pakasalan siya, kahit na isang malaking sampal ang marinig iyon mula sa bibig ng minamahal na binata. I'm so sorry, naibulalas niya sa kanyang sarili. Pagkalipas ng kalahating oras, pinaakyat siya ng ginang sa silid ng binata. Kinakabahan man, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa kanyang magiging biyenan. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang susi ng silid ng binata, ibinigay iyon ng ginang upang kung sakaling hindi siya pagbuksan ni Simon. Nang makarating siya sa harapan ng pintuan ng silid ng binata,
Ilang segundo siyang huminto doon at humihinga ng malalim. Paulit-ulit siyang humugat ng malalim na paghinga, alam niyang iyon na ang simula ng kanilang pag-uusap, at alam din niyang mauuwi iyon sa pagtatalo. Simon, mahina niyang tawag kasabay ng marahan at mahinang katok sa pintuan nito. Alam niyang sapat ang pagkatok niya para marinig ng binata, subalit may kalahating oras na siyang nag-aantay at nag-aalala na baka kung ano na ang ginagawa ni Simon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinuksok ang hawak na susi sa butas ng doorknob ng pintuan ng silid ni Simon. Nang mabuksan niya ito, kinakabahan siyang pumasok, ngunit nagulat siya nang makita ang lalaking bigla na lang lumabas mula sa sariling banyo. Malakas niyang sigaw, napahawak siya sa kanyang bibig upang hindi marinig ng mga tao sa ibaba. What? Magpapanggap kang natatakot at nagugulat. Hindi naman sa ganun, sagot ni Simon, tila may halong inis sa kanyang tinig. Akala ko kasi, nauutal niyang sambit, Simon, ano na? I invite kita rito sa silid ko, di ba? Sabi ko, kalimutan mo na ang iyong pagpapantasya sa akin. Ano ba, mama mo naman ang humingi ng tulong sa akin. Inis niyang nasabi, ngunit pinilit niyang magmukhang hindi galit. Bigla siyang hinawakan ni Simon sa balikat. Marahan nitong inilapit ang mukha sa kanya na animoy hahalikan siya. Mariin siyang napapikit, kaya't bumunghalit ng tawa si Simon. Ngunit maya-maya, galit na mga tingin na naman ang ipinupukol nito sa kanya. Yan ba ang kunwaring hindi mo gusto? Napinilit ka ni Mama. How dare you say something like that to me? Galit na naitulak siya nito, kaya't napaupo siya sa kama. Hindi ko naman sinabing pinilit ako ni Tita. Ang sabi ko, siya ang nagpunta sa bahay namin. Mahal kita, kaya pumayag ako, sagot niya, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin ng ibalibag ni Simon ang baso na nakalapag sa nightstand table nito na malapit rin sa kama. Simon, ano ba? Napasigaw niyang tanong, nais ipaalam sa binata na natatakot na siya. Anong ano ba? Galit ako, yun pa rin yun. Bakit ka pumayag? Alam mo naman na si Lyra ang mahal ko. Paano na ang relasyon namin ni Lyra? Galit na tanong ni Simon. Nasaan ba siya? Magpakasal ka na. Magpakasal na kayo para wala nang tapos na ang lahat. Wala na silang magagawa pa, sambit naman niya sa lalaki. Ako pa ngayon ang may pagkukulang. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Nalilitong tanong ni Simon. Pakasalan mo siya para tapos na. Ngunit hindi nakasagot si Simon sa mga sinabi niya. Alam din kasi nito na imposibleng mangyari iyon dahil nasa ibang bansa si Lyra at nag-aaral doon ng pagdodoktor. Ano? Hindi pwede, di ba? Dahil may time frame lang kayo at dapat nang magdesisyon. Pero ang babaeng gusto mong pakasalan ay nasa malayo at tinutupad ang pangarap niyang maging doktor. Sa tingin mo, gaano katagal ka pa pwedeng maghintay? At ang pamilya mo, matitiis mo bang maghirap? Alam mong may sakit ang papa mo. Makakaya ba ng konsensya mo na mapahamak sila para lang masunod ang sarili mo? Sunod-sunod niyang salita. Alam niyang ang mga salitang iyon ay maaaring makaantig sa pride nito, maging ang puso nito, dahil alam niyang mahal ng binata ang buong pamilya niya. Taas ang kamay ni Simon, umupo ito sa kabilang side ng kama, tahimik na nakaupo lamang doon. Naririnig niya ang bawat paghigop nito ng hangin at mabilis na pagbuga. Bawat paglabas ng hangin mula sa kanyang kalooban ay puno ng bigat, na para bang pasan na nito ang buong daigdig. Sige, magpapakasal ako pero walang sisihan sa kung anong magiging resulta nito. Huwag mo akong sisisihin kung mamumuhay ka sa loob ng impyerno. It's your choice. Tumayo ito at tuluyang lumisan sa loob ng silid. Makalipas ng isang buwang paghahanda para sa kanilang kasal, naganap rin iyon, ngunit simpleng kasalan lang. Alam naman niya na ang kasal na yun ay para masabi lang na ikinasal sila at mapirmahan ng abogado ang lahat ng papeles na nagsasabing sa kanilang pamilya na mapupunta ang karapatan sa pamamahala ng buong kumpanya at lahat ng mga properties na naiwan pa ng lola ni Simon. Ngunit labis rin nilang ikinagulat ang isang revelasyon na binasang muli sa kanila ng abogadong si Attorney Lucas Geronimo. Anong ibig sabihin niyan? Attorney Lucas, galit na tanong ni Simon nang marinig nito na may manang matatanggap ang asawa niyang si Sofia. Upang matiyak ng iyong lola na hindi kayo magpapakasal para lamang sa pera at mamanahin, upang matiyak na hindi kayo maghihiwalay matapos ang pagbabahagi ng kanyang mga yaman, ipinamamana niya sa iyong asawa, na ngayon na si Sofia, ang shares of stock niya sa buong kumpanya na ang ibig sabihin ay kalahati ng buong shares of stock ng kumpanyang pamamahalaan mo.
Bukod pa rito, sa kanya na rin nakapangalan ang maliit na farm sa Batangas, yung taniman ng pinya na may mansyon. Iyon ang kasiguruhan sa kanilang mag-ina, dugtong pa ng abogado. Tutol man sina Jemima at ang kanyang ina, wala na silang nagawa. Ayaw sana nilang tanggapin ang pamanang iyon na iniwan sa kanya ng matanda, ngunit lahat naman ng Salvador ay pumayag na sa ganoong konsepto. Talo sila ika nga nila, kaya lang ay wala namang ni isa sa mga anak nilang lalaki ang gustong magpakasal kay Jemima. Mababa ang tingin ng mga iyon sa dalaga. Nang makauwi na sila sa mansyon, inaasahan na niyang walang anumang magaganap sa kanila sa una nilang gabi. Alam niyang hindi nila yun gagawin. Unang-una ay hindi naman siya mahal ng binata. Alam niyang mapapahiya lamang siya kung mag-expect pa siya na may gagawin ito sa kanya. Tonight is our first night, nakangiting salita ni Simon, kaya lang ang nakapaloob sa mga ngiti nito ay isang ngiting aso. Alam niya na may hindi magandang ibig sabihin. Alam niyang nagsasalita lamang ito ng pang-iinsulto sa kanya. Huwag kang mag-alala. Matapos ang mga narinig ko kanina, wala akong anumang inaasahan. Hindi ako nag-e-expect ng anuman mula sa iyo, mahina ngunit ginantihan niya ng sarkastikong tinig ang mga mapang-uyam nitong pananalita. Ang tapang na ikaw ba yan? Hindi ko na makita ang dating Jemima na kaibigan ko. Para sa akin, your life like a gold digger person. Humawak pa ito sa bewang at pinatabi ang ulo habang nakatingin sa kanya na animoy may nagawa siyang napakasamang bagay. Hindi ba ako pwedeng maging matapang, lalo pangat alam ko ang mga ipaparanas mo sa aking parusa? Bakit ka ba kasi galit na galit sa akin? Galit ako sa'yo kasi si Lyra ang mahal ko, pero ikaw ang pinakasalan ko. Kaya magdusa ka kung ano ang maging trato ko sa'yo. Sabi naman sa testamento ni Lola, pakasalan ka lang, hindi naman sinabing mahalin din kita. Sambit pa ni Simon sa kanya sabay talikod. Isinusumpa kong mamahalin mo rin ako, isang salitang itinatak naman ni Jemima sa kanyang puso at isipan. Nagising na lang siyang mag-isa sa kama niya. Kung sa bagay, pinagsabihan nga pala niya si Jemima na huwag tatabi sa kanya. At base sa huling sagutan nila, alam niyang nasaktan niya ang dalaga na ngayon ay asawa na niya. Hindi niya rin lubos maisip kung bakit ba gano'n na lang ang galit niya sa dalaga. Matalik naman silang magkaibigan dati, ito palagi ang sumbungan niya at daingan sa tuwing may problema. 10 taong gulang pa lang silang pareho nang dalhin ng lola niya si Jemima sa kanilang mansyon at mula noon hanggang sa mamatay ang lola niya ay magkakilala na sila. Ano ba kasing problema ko? Maganda naman siya, sexy. Hindi naman masama ang pagkatao niya. Anong problema ko? Napasabunot siya sa kanyang sariling ulo at halos iuntog niya ito sa headboard ng kama. Kahit na siya sa sarili niya, hindi niya alam ang dahilan ng silakbo ng dugo niya sa tuwing makikita ang dalaga. Nang bumaba na siya para kumain, isang kakaibang bagay ang napansin niya mula sa lahat ng mga tao. Abala ang lahat, hindi niya alam kung bakit, pero hindi na lang niya iyon pinansin. Pagod na siya sa mga nagdaang buwan para magalit ng magalit. Unang hinanap ng mga mata niya ay si Jemima. May pag-aatubili niyang tawag sa ina na nakita niyang nakaupo sa sala. Mayroon itong tinatahi. Bakit anak? Nasaan na yung asungot na babaeng yun? Naiilang niyang tawag sa pangalan ni Jemima. Simula nang ikasal na sila, hindi na niya alam kung paano ito tatretuhan. Anak naman, pwede mo namang tawaging Arvin o sa buong pangalan. Dati naman malambing ka sa kanya, napapataas pa ang kilay ng ina habang nagsasalita sa anak. Oo nga naman, kuya. Palagi ka na lang nakasimangot nitong mga huling buwang nagdaan simula nang mawala si Lola nagkaganyan ka na, sabat naman ng nakakabata niyang kapatid na si Ronabel, na taong gulang pa lang ito pero mahilig nang makisali sa usapan nila. Shut up girl, wala kang alam sa mga nangyayari sa paligid. Okay, anong wala? Alam ko ngang nagpakasal ka kay Ate Arvin sabay bunghalit ng tawa matapos sabihin ang mga bagay na yon. Ba't talaga ka nga naman naiinis na kukuhanin sana ni Simon ang suot niyang tsinelas ngunit nagulat pa siya nang may biglang yamakap sa kanya kasama na ang braso niya kaya't hindi na siya nakakilos pa. Sige na, Ronabel. Tumakbo ka na para hindi ka na mapalo pa ng masungit mong kuya. Sigaw ng babaeng pamilyar sa kanya ang boses. Sige Ate Arvin hawakan mo pang maigi si kuya kulang lang yin say yakap sulat kispirin mo, sabay takbo nito papaakyat sa hagdanan. Ano ka mo loko kang bata ka ha, sigaw naman niya sa kapatid. Huwag mo habulin ikaw naman alam mo namang palabiro lang yang kapatid mo. Sabat naman ni Ginang Christina.
Siya naman ay tila hindi napapansin si Arvin na kanina pa nakayakap sa kanya. Oh, ikaw, hanggang kailan ka naman yayakap sa akin? Nakataas ang kilay na tanong niya sa dalaga. Ay, sorry naman, napapakamot na lamang si Jemima dahil nakalimutan niyang nakayakap pa rin siya sa katawan ng binata. Alis na nga, bulyo niya sa dalaga. Hoy, huwag mong pag-isipan ng masama ang ginawa ko no. Iniligtas ko lang si Ronabel, paakali ang pagdadahilan ni Jemima. Nag-walkout na lang siya sa lugar na kinaroroonan ng ina at ng babaeng kinaiinisan niya. Narinig niya ang mga ayon na nagtawa na lang habang nasa hard naman ang mga ito, siya naman ay tahimik na nakatayo sa beranda, nakasandal siya sa pader ng isa sa mga posteng naroroon. Nagulat pa siya nang may biglang sumundot sa bewang niya, nagulat tuloy siya at kamantek ng mapamura. Ano ba? Bakit ka ba nangingiliti? Ang sanggit mo naman, ikaw na nga lang ang nilalamang, ayaw mo pa. At bakit naman nilalamang mo ako? Hindi ba sabi ko sa'yo makakanakaranas ka lang ng matitinding paghihirap dahil nagpakasal ka sa akin? Sanggal na naman niya sa dalaga. Bakit ba kasi kailangang paghihirap ang maranasan ko? Hindi ba pwedeng sarap na lang muna tsaka na lang yung paghihirap na sinasabi mo kapag may baby na tayo? Sabay dutdat nito sa dibdib niya habang ininguso ang mga labi, sinabayan pa nito ng pagpapa-beautiful eyes. Lakas niyang tinapat ang mga daliring iyon na dumudukot sa dibdib niya habang nakita naman niya ang ilang kasambahay at boy sa labas ay natatawa sa ginagawang iyon ni Jemima sa kanya. Ano ba kung yan ang style na ginagawa mo para lang mapaamo mo ako? Pwes tingnan natin kung saan haantong ang mga ginagawa mo. Muli na naman siyang nag-walkout palayo sa babae, samantalang laglag naman ang balikat ni Arvin na napapangangahayaan mo na lang siya. Arvin, narinig naman niyang sambit ni Paul, isa sa mga pinsang buo ni Simon. Sa lahat naman ng pinsan ni Simon ay isa ito sa mga nakakasundo ni Jemima. Kay Darren lang din nila ang binata, mabait ito at madalas ring dumadalaw sa mansyon. Tumango na lang siya at tipid ng ngumiti. Mabuti na padalaw ka, ang tagal na kitang hindi nakita, hawala ka rin nung burol at libing ni Lola? May pagtatakang tanong ni Jemima. Inis na nagtungo si Simon sa kanyang silid, na iinis niyang nasa bunutan ng sarili niya. Bakit ba kasi naiinis na ako sa sarili ko? Bakit ba ako nagkakaganito? Anong nangyayari? Hagulat naman siyang napatingin sa pintuan, naroon pala at nakasungaw ang mukha ng babaeng kinaiinisan niya. Wala, bakit ang bilis mo namang makasunod sa akin? Wala ka bang ibang gagawin kundi ang inisin ko at sundan? Haasa ka, pinapatawag ka lang kasi ni mama kasi nandyan si Paul, pinsan mo yun, di ba? Gusto ko lang makausap. Sanggal din ng dalaga sa kanya na alam niyang umiilang naman para mapansin niya. Nakabusangot siyang bumaba buhat sa kanilang silid sa itaas na bahagi ng bahay nila. Natatawa naman siyang pinagmasdan ni Paul at ng ina ni Simon. O bakit nang hahaba na naman ang nguso mo, Sofia? Mama kasi yung anak nyo ubod talaga ng sanggit. Ba't ba siya nagkakaganyan? Hindi naman siya ganyan dati. NNG, magkaibigan pa kami. Napasalin habang nagsasalita. Nagkatingin na naman sina Paul at ginang Christine. Nakita nilang pababa na mula sa hagdan si Simon. Tulad ng dati ay naka-arko ang makakapal na kilay nito at talagang nagpapahiwatig ng inis at galit. O ay na ang masungit na lalaki, sambit ni Arvin na lumipat ng pwesto sa tabi ng mama nila. Up, Paul, long time no see. Bati nito sa pinsang matagal nang hindi nakita. Nag-peace bump pa ang mga ito ng mga kamao nila. Tanda ng mabuting pagsasamahan. O balita ko, nag-asawa ka na? Sino pala? Kunwari ay wala itong alam na pailing muna si Simon at pinukol siya ng masamang tingin, saka siya inginuso mula sa kausap. Yan gang asungot na babae, hindi kasi pwede si Lira, alam mo namang nag-aaral pa yon. Need na para sa last will, sabi niya na bahagyang tumalikod kay Jemima. Nakasimangot namang napanguso na lang din siya dahil sa inaasal ni Simon na umaasal ka kasi ang binata ang naan mo'y hindi talaga siya nito gusto. Siya pala ang pinakasalan mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Paul at tila nagpakita ng panghihinayang. Oo Paul, yun kasi ang habilin ng lola nyo para tuluyang mailipat sa amin na unang pamilya ang mga karapatan sa pamamahala ng buong korporasyon. Hindi siya mapipiling tagapagmana ng kanyang papa kung hindi niya gawin yun. Talaga gumawa si lola ng ganong klaseng testamento? Sayang, hindi ko alam yun. Kung hindi naman pala gusto nitong si Insan, sana ako na lang pal ang nagpakasal sa Jemima. Nakangising ibinaling nito ang tingin sa kanya, agad namang nag-init ang mga pisngi niya. Hindi niya alam kung biro lang ba yun o totoo sa puso ng binatang si Paul. Talaga ba? Sana nga ikaw na lang. Ayoko na rin kasing ipilit pa ang sarili ko sa isang lalaking isinusuka naman ako, pasinghal niyang sambit at iyon ay ipinukol kay Simon. Tumayo siya at
Nag-walkout patungong kusina. Sofia, tawag ng ina ni Simon. Tumayo rin ito at sinundan ng dalaga. Hayaan mo nga siya ma, kung hindi ko pa alam may habol din naman siya dahil ang laki rin ng ipina sa kanya ni Lola. Biruin mo kalahati ng shares of stock ng kumpanya at yung malaking ektarya ng pineapple farm sa Batangas. Naiiling pa niyang salita kay Paul kahit na insan ang magpakasal sa isang lalaking ayaw naman saw. Isang malaking sakripisyo yan, and beside nakikita kong may pagtingin naman siya saw, at ikaw alam kong may nararamdaman ka naman sa kanya noon. Anong nangyari? Napatingin namang bigla si Simon sa pinsan. Paul, shut up, baka may makarinig sa'yo. Kalimutan mo na ang nakaraan hindi ito tulad ng dati. Nakasimangot pa rin katwiran ni Simon sa kababatang pinsan. Okay, ay paanal mo na lang ang kasal nyo, ako na lang ang bahala sa kanya, sabi nito na nakangiti. Kung kaya't inakala ni Simon na nagbibiro ito talaga ba. Sige, kung gusto mo iuwi mo na siya ngayon. Sagot pa rin ni Simon na sinabayan pa ng bunghalit na tawa dahil sa akala nito'y nagbibiro lamang sila ng pinsan. Hindi ako nagbibiro, seryosong sagot ni Paul. Ano, napabangon naman si Simon. I said, aakuin ko na lang ang isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Gima is a kind of treasure for me. Beside yun din ang ipinunta ko rito. Ang akala ko kasi hindi pa nangyayari ang kasal. Late na nakarating sa akin ng balita. Pinagtatawan na nila ang last WHEN testament ni Lola. Si Arvin Manga raw na anak ng isang alalay ang ginawang panabla ni Lola. Pagpapatuloy pa ni Paul, anong ibig mong sabihin nagpunta ka rito para talaga kay Jem? Magulat na tanong ni Ginang Christina. Napalakad itong muli papalapit sa kanilang dalawa. Bitbit nito ang isang tray na naglalaman ng mga makakain sana nila. Kasunod naman ng ginang si Jemima na naglalakad na rin. Dala naman niya ang isang tray na naglalaman ng mga tasa at maliit na tip at para sa kanilang tea. Oo tita, tama ang narinig mo, pumunta ako para kunin si Sofia. Seryosong sambit ni Paul. Isang dahilan kung bakit tila nagulat si Jemima at natabig niya ang isa sa mga tasang may mainit na tea. Aray pa si ganyang nabawi ang kamay buhat sa hawak niyang tasa na siyang natabig niya. Ayos ka lang ba? Tanong kaagad ni Paul na hawakan pa nito ang kamay niya na napaso. Oo, ayos lang ako, salamat. Marahan niyang binawi ang isang kamay niya na nahawakan nito. Naiilang siyang napatingin kay Simon. Nakita na naman niyang dumilim ang paningin nito sa kanya. Don't be rude Simon, pagbibigyan pa kita kasi ikinasal na kayo. I give you 6 months if ever na hindi mo tratuhin ng maganda si Jemima, I will take her away from you. Isang malaking pagbabanta ang narinig nila buhat sa isa sa mga apo ni Lola Chanda, si Paul Saavedra, na noon pa rin niya nakilala. Hindi niya aakalaing mayroon itong lihim na pagtingin sa kanya, ngunit naisip niya rin na maaaring naawa lamang ito sa kanya. O baka naman mayroon din itong ibang motibo na lingid sa kanilang kaalaman. Habang nasa loob ng silid niya, hindi na siya mapakali. Hindi na mawala sa isipan niya ang mga binitawang salita ng kanyang pinsang si Paul na noon ay palagi niyang napagsasabihan ng mga sikreto niya patungkol sa lihim niyang pagka-crush noon kay Jemima. 13 taong gulang noon si Jemima nang maramdaman niya ang isang lihim na pagtatangi sa dalaga, kaya lang ay natakot siyang mawala ang kanilang pagkakaibigan. Kaya naman, tinuruan niya ang kanyang sarili na kalimutan ang lihim na damdaming nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Iyon din ang ipinayo sa kanya noon ni Paul. Iyon pala, ngayon ay malalaman niyang ito pala ay may lihim ring pagkakagusto sa babaeng ngayon ay asawa na niya. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili. Parang bigla-bigla ay nakadama siya ng kabaliwan sa utak niya. Sinasabunutan at halos iuntog na niya ang sarili dahil sa mga salitang iniwan ni Paul. At dahil din doon ay hindi na niya maunawaan ang kanyang nararamdaman para sa asawa, kung galit pa ba o pagseselos. Nang umagang iyon ay labis niyang ikinabigla nang nakita niyang nakabihis na rin si Jemima. Maganda ito sa suot na floor of shoulder dress. Hindi niya tuloy mapigilan ang pagngiti ng palihim sa asawang kahit na minsan ay hindi niya hinayaang makatabi niya sa kama. Nasa harapan pa sila ng malawak at mahabang lamesa upang sabay-sabay na mag-almusal. Maganda naman pala talaga siya, iyon ang binubulong ng isang bahagi ng kanyang isipan habang palihim pa rin ang titig sa dalaga. Kuya. Para kang asong naglalaway, malakas na tawag sa kanya ng kanyang kapatid na si Ronabel. Wala na naman itong nakita kung hindi siya. Natawa naman itong may ibinulong pa kay Jemima. Ano? Naglalaway? Nauutal niyang tanong sa kapatid. Napapahiyang ibinaling niya sa kapatid ang tingin na kanina kay Jemima niya ipinupukol. Oo, bakit kasi hindi mo nalang tabihan si ate si Arvin? Hindi yung ganyan ka na. Kanina ka pa nakatitig sa kanya. Para kang asong tulo ang laway. Tapos ay sabay pa silang natawa ni Jemima. Sira ulo ka talaga, nanlilisik na sambit niya sa kapatid na ibinuking siya sa ginawa niyang pagtitig sa asawa. Nako, kayo talagang magkapatid, wala na kayong ginawa kundi mag-asaran, napapangitiring salita ni Ginoong Romeo,
ang ama ni na Simon at Ron Abel. Oo nga po, Papa. Mukhang masaya po ngayon si Simon. Maganda po yata ang gising niya. Marahil po nakatulog siya ng mahimbing dahil sa loob po ng 6 na buwan ay maaari na siyang makalaya sa akin, malungkot namang salita ni Jemima. Anong ibig mong sabihin, Iya? Tanong ni Ginoong Romeo. Si Paul, nagsalita na handa niyang akuin ang tungkol sa pag-aasawa ng isa sa mga apo. Nangako naman siyang hindi na niya babawiin ang anumang napirmahan. Binigyan niya ng 6 na buwan si Simon para siguruhing ayaw niya talaga kay Arvin, at kung sigurado na siya, maayos nitong kukunin ang responsibilidad kay Simon. Kukunin niya si Jemima at papakasalan, paliwanag naman ang kanilang ina. Hay nako, mabuti na lang, Iya, at wala rito ang iyong ina, kung hindi, baka magalit iyon, iisiping pinagpapasahan ka sa isang responsibilidad na dapat ay kay Simon lamang, nalulungkot na napatingin ang ama ni Simon sa kanya. Ayos lang po yun, Papa. Ang mabuti pa po ay enjoyin ko na lang ang 6 na buwang pagtira ko po rito sa inyo. Tapos ay lilipat na po ako sa farm sa Batangas. Doon po muna ako habang pinag-iisipan ang lahat, o mas tamang sabihing iniintay ang bago kong mapapangasawa. Ngumiti ito ng mapakla ngunit iniiwasang mapatingin sa kanya. Kinuha niya ang table napkin at mabilis na ipinahid iyon sa kanyang bibig at pabagsak na inilapag muli, sabay tayo. I have to go. Malate na ako sa meeting ko together with new investors, sabi pa niya. Ngunit nagulat siya nang bigla ring tumayo sa kinauupuan si Jemima. And where are you going? Umaarko ang mga kilay na tanong niya sa dalaga. Kasi sabi ni Papa. Natitigilan na napatingin siya sa ama ni Simon upang magpasaklolo sa idadahilan sa binata. Anak, pinakiusapan ko siyang maging personal secretary mo muna for the meantime. Wala si Sally, nasa bakasyon, nauutal ring salita ng kanyang ama. But pa, you know I don't need a secretary, usual pa nito sabay lakad ng pasulong sa may main door nila. Ngunit nang maramdaman niyang hindi sumunod ang asawa, napahinto rin siya at muling nilinggan ang dalaga. Papa, sasamahan ko po ba talaga siya? Tanong naman ni Jemima na nag-aalala kung sumama sa kanya. Tumango naman ang matanda kay Jemima. And what are you waiting for? Pasko, masungit na hiyaw niya sa asawang si Jemima dahilan para magmadaling mapatakbo ito. Dahil sa kalituhan, pumasok ito sa likurang bahagi ng sasakyan. Oh, bakit andyan ka? Sanggal niyang muli. Bakit saan ba ako dapat? You know you are so stupid. Dito ka. Hindi naman ako driver mo para dyan ka maupo sa likuran. Ay, sorry naman. Malay ko bang gusto mo naman pala akong katabi. Hindi mo kaagad sinabi, bumunghalit na naman ito ng tawa na siyang lalong ikinairita niya, ngunit hindi na lamang niya ito pinatulan. Tutal, sa isang sulok ng puso niya, may isang bagay na nagsasabing masaya siya. Hindi nga lang niya iyon masyadong napapansin. Habang nasa biyahe sila ay narinig niyang pakanta-kanta pa si Jemima. Masaya itong palingga-lingga sa mga kalsadang nadaraanan nila na parabang nakikipag-joyride lang sa isang lalaking K-barkada. Ganyan ka ba talaga? Pakanta-kanta ka pa kahit na alam mong may naiinis, asar niyang tanong sa dalaga na hindi naman pala siya naririnig dahil sa may suot itong earphone. Kaya sa inis niya ay preno niya ang kanyang sasakyan ng bigla-bigla. Kamantak nang sumubsob si Jemima sa dashboard ng sasakyan niya. Nakasimangot itong napatingin sa kanya. Ang mga kilay nitong nakaarko at ang nguso nitong nagkandahaba dahil sa inis nito sa ginawa niya. Siya naman ay tuloy ang napabunghalit ng tawa dahil sa nakita niyang hilat siya ng mukha nito. So may nakakatawa pala, naiinis na tanong nito sa kanya. Dahil hindi niya mapigilan ang matawa, wala. Natatawa lang kasi ako sa mukha mong iyan. You're so funny, sabay tawa pang muli. Ang galing mo rin no? Kapag ikaw yung may nagagawang kamalian sa kapwa mo o sa akin, ganyan ka makatawa. Pinapatunayan mo lang kung gaano ka napaka-selfish. Napaka-inconsiderate mong lalaki, sigaw nito sa kanya dahilan para mapatigil siya sa pagtawa sa dalaga. Ako pa ngayon ang inconsiderate. Talaga, baka ikaw yun, naiinis niyang pinaandar na muli ang sasakyan. Oh, ba't ako na naman ang ginagawa mong pabor? Ikaw pa yung may ganang mag-inarte. Ano to? Tinatanong na lang ako sa'yo kasi kanina pa kita kinakausap, may nakasalpak naman pala dyan sa tenga mo kaya hininto ko muna. Oh, ano naman ang reklamo mo sa akin dahil pinagtawanan ko ang mukha mo? Dati ka naman ang nakakatawa eh. Bigkas pa niyang muli ngunit mas lalo lang niyang nainis si Jemima.
Tuluyan na nga silang hindi nagkibuan hanggang sa makarating sa opisina ng mga Saavedra. Naroon na ang lahat ng may kinalaman sa pagpipirma. Si Simon na lang ang wala. Nagtungo muna ito sa kanyang opisina. Samantalang si Jemima ay nagpunta sa comfort room. Habang nasa CR siya ay naririnig niya ang pag-uusap ng ilang mga employee ng naturang company. Nako, nakita ko na naman si Sir Simon. Ang gwapo talaga ni Sir. Mas gwapo pa siya doon sa mga foreigner na investor na bisita natin ngayon, sambit ng isa sa mga boses ng babae na naririnig niya habang nasa loob siya ng isa sa mga cubicle. Nako, huwag na nating pagpantasyahan si Sir Simon, may asawa na raw yun eh. Kakakasal lang nung isang buwan, sabat naman ang babaeng kausap rin. Nung isa ay, ganun ba? E di si Sir Paul na lang, ang gwapo rin ni Sir Paul. Bakit kaya ang gagwapo ng mga apo ni Ma'am Chanda? Iyon ang mga usap-usapang naririnig niya mula sa labas habang naroon pa rin siya at nakaupo sa bowl. Mga stupid talaga kayo. Ako pa ang uungusan niyong lahat. Hindi niyo lang alam na yung mga pinagpapantasyahan niyo parehong nasa mga kamay ko na, mayabang niyang sambit sa kanyang sarili habang itinaas pa ang isang palad habang hawak ang tisyo at nilukot iyon sa mga kamay niya at atsaka hinagis pataas. Sakto namang lumabas iyon sa cubicle at nakita ng lahat. Nagsitilian at natakot ang mga kababaihan at sama-samang nagmamadaling lumabas. Ano yun? Nako, may multo yata rito eh, sambit ng mga ito habang nagtatakbuhan. Halos hindi siya magkamayaw sa pagtawa habang nasa loob pa rin ng cubicle. Nang makatapos siya sa ginagawa ay lumabas na siya at naghugas ng kamay. Matapos niyang wisikan ng alkohol ang mga palad at ipinahid sa magkabilang kamay, muli pa niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Sinipat niyang maigi kung maganda pa rin siya nang palabas na siya ay may mga kalalakihang dumaan sa harapan niya. Iyon ang mga Japanese investors daw, ngunit lingid sa kaalaman nila na may mga kriminal na nakatakas sa bansang iyon at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa pang-scam. Mabuti na lang at mahilig siyang manood sa isang foreign channel at ang isa sa mga lalaking scammer ay nakilala niya. Gusto sana niyang pumasok sa loob ng conference room sa pag-aakalang naroon na si Simon sa loob. Gusto sana niyang pigilan si Simon kaya lang ay hindi siya pinapapasok ng ilang security roon. Kuya, papasukin mo ako sa conference room, may kailangan lang akong siguruhin, nagmamadali at halos makiusap niyang sabi sa lalaking nakaharang sa may pintuan. Ma'am, kabilin-bilinan po kasi sa amin, huwag magpapapasok ng kahit na sino. Nandyan kasi ang mga foreign investors eh, sambit ng isang empleyado. Mabuti na lang at nakita niya si Simon. Bigla na lang siyang hinailan nito at dinala sa isang silid na naroon din lang. Anong nangyayari sa'yo? Mabuti na lang nandito ka pa. Ang akala ko naroon ka na sa loob ng conference room, nag-aatubili niyang sagot. Bakit nga hindi? Ka naman siguro magpupumilit dong pumasok kung hindi importante. Oo, para kasing may mali yung isang lalaking kasama ng investors. Parang nakikilala ko siya. Isa siya sa mga wanted sa Japan, sabi pa niya sa asawa. Ano? Are you sure? Napahawak sa sariling bewang si Simon. Ngunit hindi naman niya ito kinakikitaan ng malaking pagdududa. Nagulat pa sila nang biglang bumukas ang pintuan, iniluwa noon si Paul. Ano pang ginagawa mo rito, Simon? Oras na ng pirmahan. Alam mo namang kailangan pang pag-aralan ng mga kontrata, sabi ni Paul sa kanila habang nagpapalipat-lipat ang tingin nito. Dahil sa kanyang nalaman, naaga pa nila Simon ang pirmahang come-on-tap ng maganap. Mabuti na lang at nasabi niya ang isyo tungkol sa bansang Japan. Nakumpirma nila ang bagay na iyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa lokal na pamahalaan upang malaman kung totoo ngang may nakatakas na mga salarin at dito sa Pilipinas nagtungo. Mabuti na lang at may matalinong babae dito sa ating kumpanya, kung hindi, malaking problema ang kakaharapin natin. Good job, sabay tapik ni Paul sa kanya. Pinaunlakan naman niya ang ginawa nito, para naman kasi sa kanya ay pamamaraan lang iyon ang pasasalamat ng binata. Pwede ba? Umuwi ka na nga, mahina ngunit mahimig na pag-alit na sabi ni Simon sa kanya. Bakit naman ba? Dapat nga inson, I congratulate mo siya. Hindi yung palagi na lang sinisinghot. Ikaw naman siya ngayong araw na ito, sabat ni Paul. Hindi na lang kumibo si Simon kahit na halatang naiinis sa binata. I don't care. Isa pa, bumalik ka na nga sa office mo. Tigilan mo na ang pakikipaglandian mo sa asawa ko.
Hindi pa tapos ang 6 months at wala pa akong desisyon, singit nito patungkol sa plano ng binata. Nako, sige na. Umalis ka na, Paul. Bukas itatanong ko kay Papa kung pwedeng ako na lang ang maging secretary mo kasi sabi mo wala kang secretary. Hindi ba? Sabat niya pa sa pag-uusap ng dalawa. Talaga? Well, aasahan ko yan ha, Sofia, my loves, masayang tugon ni Paul at sumasayaw pang lumakad palabas naman ang opisina ni Simon. Pwede ba? Huwag kang ang pasweet doon. Ay respeto mo naman ako, asawa mo ako, hindi ba? Kung mayroon man kaming deal, it's a deal between us, nakasimangot at masungit na bulyo na naman ni Simon. Bakit ba? Hindi ba ako pwedeng makipagkaibigan sa ibang tao? Pwede naman, pero hindi kay Paul. At yung sinasabi mo na magiging secretary ka niya, hindi pwede yun. At bakit naman hindi pwede? Ba sabi mo sa papa mo ayaw mo ng secretary? Oh, di kay Paul na lang ako magtatrabaho kasi pakiramdam ko naman lahat ng gagawin ko ayaw mo eh. Lahat ng ginagawa ko para mag-work itong relationship na to, ayaw mo. Ano pa bang gagawin ko para lang tanggapin mo ako? Naiinis na naihilamos ni Jemima ang mga kamay sa sariling mukha. Stupid. Sa tingin mo okay ang ginagawa mong pagpapaselo sa akin. Ikaw ang stupid. Ano sa tingin mo pinagseselos lang kita? Matagal ko nang tinanggap na may iba kang mahal. Bakit ko pa gagawin yun? Kasi nga sabi mo mahal mo ako, kaya mo ginagawa ang lahat ng iyan. Nakakuha ka lang ng kakampi. Akala mo na kung sino ka. Wala akong pakikialam kahit sino pang lalaki ang sumapo sa'yo. Pero maghintay ka kung hanggang kailan ako magsasawa. Nadamdam sa'yo ang parusa ko, mariing salita ni Simon sa kanya. Ngunit alam nitong tulak lang ng bibig-kabig ng dibdib ang salitang iyon. Ngunit isang malakas na sampal ang ginawa niya kay Simon. Galit siya at nasasaktan sa mga salitang paulit-ulit na niyang tinanggap sa puso niya. Pero masakit pa rin. Masakit pa rin pala kahit na anong sabi niya sa puso niya. Nasasaktan pa rin siya kapag sa mga labi na ni Simon nang gagaling ang lahat. Okay, fine. Aalis na lang ako sa tabi mo. Magmula kasi hindi na ako papasok pa sa kwarto mo kahit kailan. Baka mali ang strategy ko na paibigin ka pa, mali na ginagawa ko ang lahat ng ito, mali na ipinipilit ko sa'yo ang sarili ko, mali kasi mahal kita kaya ngayon palalayain na kita, iiwan na kita, banta niya pa sa lalaking hindi niya alam kung magagawa nga niya. Umiiyak siyang lumabas ng opisina ni Simon at tuluyan ng umalis. Gawin mo. Iwan mo na ako. Layuan mo na ako. Yun naman ang gusto ko. Yun ba talaga ang gusto ko? Palihim nitong natanong sa sarili habang sinundan na lang ng tingin ang umalis na asawa. Nang makauwi siya sa mansyon nila, hinanap niya kaagad si Jemima. Kinakabahan siya kasi nauna na itong umalis sa opisina. Tinatawagan naman niya ang cellphone niya ngunit hindi naman sinasagot. Ma, nandito na ba si Sofia? Wala pa siya, anak. Hindi ba at kayo ang magkasama kaninang umaga? Nagkaroon kasi kami ng pagtatalo, umalis siya, nauutal na salita ni Simon. Ano? Bakit hindi mo man lang sinundan? Oh, hindi ka man lang nagpako na dito uuwi o nakauwi na. Tinatawagan ko naman siya, ma. Kaya lang hindi niya sinasagot, napaupo pa siya sa sopa para sa mga oras na iyon ay may kakaiba siyang damdamin na hindi niya mauari sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung pag-aalala ba yun para sa asawa. Uupo ka na lang ba? Hanapin mo ang asawa mo, sigaw naman ang papa niya. Saan ko naman siya hahanapin pa, nakasimangot niyang tugon sa ama. Ngunit nagulat pa siya nang bigla na lang hinablat ng ama niya ang kwelyo niya. Ano? Ganyan ka na lang, Simon. Magpakalalaki ka naman. Asawa mo na yan. Kung ayaw mo talaga at hindi mo magawang mahalin at pahalagahan, ibigay mo na kay Paul. Hindi yung pinahihirapan mo ng ganyan, pabalibag siyang binitawan ng kanyang ama. Romeo, huminahon ka. Makakasama sa'yo yan, sigaw naman ng mama niya. Nabalitaan ko ang magandang bagay na nagawa ni Jemima. Is that not enough para mahalin mo rin? Dati mo namang kaibigan, kilalang kilala mo. Anong problema mo? Oo na, tama ka na nga eh. Mahal ko si Jemima. Hindi ko lang matanggap na sa ganitong paraan kami ikinasal. Ewan ko, hindi ko na rin alam, napahilamos ng mga palad na sigaw na rin ni Simon. Muling nagalit si Ginoong Romeo at uundayan sana ng suntok ang sariling anak na si Simon, ngunit may mabilis na umawat. Papa, tama na po, malakas na sigaw ni Jemima. Napatakbo ito kaagad nang makitang nagkakasakitan ang mag-ama.
Niyakap niya kaagad si Simon upang hindi matamaan ng kamao ng ama. Jemima, umalis ka dyan. Nararapat lang masaktan ang lalaking yan, sigaw pa ulit ni Ginoong Romeo. Huwag po, Papa. Huwag niyo na pong saktan ang anak niyo. Ako na lang po ang aalis kung talagang ayaw sa akin ni Simon. Hindi ko na po ipipilit ang sarili ko. Pakiusap, huwag na po kayong mag-away ng dahil lang sa akin, sabi pa niya habang mahigpit pang niyakap ang asawa niyang si Simon. Tahimik siyang nakahiga sa kama ng patagilid, nakatalikod siya sa asawa na nooy doon din sa silid na yun pinatulog ng mga magulang. Alam niyang hindi siya komportable, pero kinakailangan niyang harapin ang lalaki. Bumangon siya at pa-Indian seat na naupo sa kama. Simon, mag-usap tayo. Ito na ang oras para mag-usap, sabi pa niya sa asawang nakahiga ng patagilid at patalikod sa kanya. Anong pag-uusapan? Tanong lang nito sa mahinang boses. Itong sa atin. Ano, gusto mo na ba talaga akong umalis at lumayo sa'yo? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin, si Lyra? Kailan ba ang balik niya? Ano ka ba? Bakit mo pa tinatanong kung kailan babalik yung ex ko? Pasinghal na naman ang paraan ng pagtatanong nito sa kanya. Kasi nag-aalala ako sa'yo. Kung aalis ako, kung iiwan kita, sino na ang mag-aalaga sa'yo? Sinong maghahanda ng mga damit mo? Sinong magtitimpla ng gatas mo? Sinong magpapainit ng pampaligo mo? Sinong mamimili ng mga damit na isusuot mo? Naluluhang tanong niya sa asawa habang nag-iisip siya. Hindi na niya namalayang nakabangon na ito at mabilis siyang kinabig at hinalikan sa kanyang mga labi. Napadilat naman siya, nanlalaki ang mga mata niyang naiangat pa ang kamay niya. Pakiramdam niya ay idinuyan siya sa alapaap sa halik na iyon na iginawad sa kanya ni Simon. Mahal din pala siya ng lalaking pinili niyang pakasalan at panindigang mahalin. Tuloy na natin to, tanong ni Simon habang malagkit na nakatitig sa kanya. Muli nitong inilapat sa kanyang mga labi ang mga labi nito at dinaman nilang muli ang tamis ng halik na iyon sa isa't isa. Siya naman ay hinatak ang malaking blanket nila at itinabing niya sa kanilang dalawa. Para sa kanya, iyon ang iniintay niyang sandali, ang mahalin at ibigin din siya ni Simon. Hiling niya lang na sana ay hindi iyon isang panaginip. Sana hindi yun panaginip na sa paggising niya kinabukasan, ang inaming pag-ibig nila sa isa't isa ay hindi na magbabago pa. Bigla siyang napabangon nang makita niyang umaga na. Nagtataka siya kung bakit nakadamit na siya. Iniisip niya kasing may nangyari na sa kanila ni Simon. Dapat sana ay madyay gising siyang katabi ito tapos makikita niyang wala silang suot na anumang saplot sa katawan nila, syempre. Ang una niyang gagawin na ang halikan ito sa noo, sa ilong, at sa labi. Kaya lang, bakit ganoon? Bakit wala ito sa kanyang tabi? Tiningnan niya pa ng maigi ang suot niyang damit. Suot pa rin niya iyong kulay pink na lace dress na paborito niyang pantulog. Malungkot siyang nagbangon at nagtungo sa banyo. Naisip niyang marahil ay isang magandang panaginip lang ang lahat. Maaaring panaginip lang, pantasya lang ang mga nangyari kagabi sa pagitan ni Simon matapos nilang mag-away ni Papa. Imposibleng ang gawin niya yun. Baka nga nananaginip lang ako. Hay, hindi talaga totoong nangyari ang lahat. Mahina niyang sambit habang nakababad ang katawan niya sa bathtub na may mainit-init na tubig na nakalagay. Gising ka na ba talaga? Napamulat siyang bigla nang may marinig na tinig. Bakit nandito ka sa banyo ko? Nakakagulat ka naman, napayakap siya sa sariling katawan niya. Kasalukuyan pa naman siyang wala ng damit dahil sa pagligo na gagawin niya. Ako kayang naghanda ng pampaligo mo. Akala ko nga aayain mo akong maligo para sabay na tayo, nakangisi pa sa kanya si Simon. Nagtataka siyang bigla na lang nag-iba ang timpla sa kanya ng lalaking ito. Simon, sambit niya habang yakap pa rin ang sarili. Bakit? Mahina nitong tanong sa kanya. Ikinumpas na lang niya ang mga daliri, tanda ng pinapalabas niya ito ng banyo. Nais na niyang ipagpatuloy ang kanyang pagligo. Ngumiti lang ang lalaki at marahang lumabas ng banyo. Ang weird niya. Hindi ako sanay na hindi siya masungit. Simula nang magsama kami bilang mag-asawa, walang oras at minuto na hindi siya nagalit sa akin. Tapos ngayon, ang bilis naman ng transition ng lalaking yun. Hindi kaya bipolar siya. At nanginginig na naman niyang nayakap ang sarili niya. Nang makababa na siya para sa kanilang umagan, matamlay siya at nakakaramdam siya ng tila ba pagod na pagod siya, para siyang lalagnatin na hindi niya malaman. Oh, Jemima, okay ka lang ba? Hindi ko nga po alam, Maria. Siguro po hindi muna ako pupunta ng opisina.
Hindi muna po ako magtatrabaho, sambit niya sa biyenan. Ayos lang naman yun. Okay lang sila sa opisina. Huwag mo na silang alalahanin pa. Sige, kumain ka na lang muna. Ngunit nagpalingga-lingga siya, hinahanap niya si Simon. Si kuya ba ang hinahanap mo, Ate Jemima? Umalis siya, tumawag kasi si Ate Lyra, nagpapasundo sa airport. Napatingin siyang bigla kay Ronabel dahil sa sinabi nito kaya ang nararamdaman niyang pananamlay ay mas lalo pang tumindi. Nako, wala yun, Jemima. Alam kong babalik agad si Simon. Wala lang kasing magsundo doon sa ex niya, paliwanag pa ni Ginang Christine sa kanya upang hindi na lalong sumama ang loob niya. Si kuya talaga, kakasabi lang, sambit pang muli ni Ronabel, ngunit palihim na itong kinurot ng ina. Sige, ma. Akyat na muna ako sa kwarto ko. Naguguluhan tuloy siya lalo. Kanina lang ay nakita niya itong mabait na sa kanya at pumasok pa ito sa loob ng banyo niya. Yun pala ay manloloko lang pala ito. Buwisit kang lalaki ka. Aalis na ako rito. Ang akala ko pa naman ay okay na tayo. Ang akala ko, totoo na ang lahat ng nangyari sa amin kagabi. Panaginip lang pala ang lahat ng yun. Mangiyak-ngiyak niyang sambit sa sarili. Hindi na niya alam kung anong klaseng paghihirap pa ang pagdaraanan niya at mararamdaman para lang makuha ang pag-ibig na inaasam-asam niya. Naiinis na pinaglalagay niya sa malaking malita ang mga damit niya. Kinuha niyang lahat sa walk-in closet ang mga yun habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Pahid-ligpit ang ginagawa niya dahil bawat kilos niya ay may katumbas na patak ng luha. Sandali siyang napasandal sa isa sa mga kabinet. Hindi niya alam kung itutuloy pa niya ang ginagawang pag-alis. Pero ano pa bang mapapala niya kung nandoon na ang ex-girlfriend nito? Kung iyon talaga ang babaeng nagpapaligaya at minamahal ng labis ng kanyang asawa, hindi ako pwedeng maging madamo sa'yo. Mahal na mahal kita, Simon, kaya kung siya talaga ang ikaliligaya mo, maluwag sa puso kung iiwan ka para lumigaya ka na. Ayokong ikulong ka sa mga bisig ko kung ang puso mo ay nakatali talaga sa ibang babae. Patuloy niyang sambit sa kanyang isipan habang hawak ang wedding picture nilang dalawa. Muli niyang pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata at ikinulong sa kanyang mga bisig ang picture frame na hawak niya. Malungkot siyang bumaba ng hagdan habang buhat-buhat ang isang malaking malita. Nakita siya ni Ronabel. Ate Jemima, saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Sorry, Ronabel, pero ayoko nang maging pabigat sa kuya mo. Ayoko nang ipilit ang pagmamahal ko. Papalayain ko na siya, naiyak pa niyang sagot. Mama, Papa. Aalis na si Ate Jemima, malakas nitong tawag sa mga magulang. Bakit naman, Iya? Bakit ka nagdedesisyon ng ganyan? Malungkot na tanong ni Ginang Christine. Naroon din si Ginoong Romeo, nakapamulsa lang ito at nakatingin sa dalaga. Umiiyak na niyakap pa ng tatlo. Napamahal na rin kasi siya ng husto sa mag-ina, anak na at kapatid ang turing sa kanya ng mga ito. Mag-aalas-alas 5 na ng hapon nang makarating silang tatlo ni Paul at Lyra sa mansyon. Masaya pa silang pumasok sa loob ng kabahayan, nadatnan nilang malungkot ang kanyang mga magulang at si Ronabel. Umuwi ka pa, kuya. Sana doon ka na lang sa Lyra na yun tumira. Galit at patabog itong umalis at umakyat sa hagdan papaitaas. Natatawa naman siya sa inasal ng kapatid niya. Anong nangyari doon? Ma, pa, sabay turo sa kapatid na nag-walkout. Upo muna kayo, bilang niya sa mga kasama. Si Lyra at Paul, narito ba sila para pag-usapan ng kasal nyo at si Paul para kunin sa amin si Jemima? Naiiyak namang tanong ng mama niya. Nagtaka naman siya, hindi niya maunawaan ang mga pinagsasasabi ng magulang. What? Anong pinagsasasabi nyo, ma? Anong kukunin niya si Jemima? Hindi ko ibibigay ang asawa ko. Maayos na ang samahan namin. In fact, may atubili niyang masabi sa harap ng lahat, may ano. Anak, umalis na si Jemima kanina pa. Ano? Bakit niyo hinayaang umalis si Jemima? Pa, ma, gulat na gulat niyang tanong sa mga magulang. Wala sa hinagap niya na iiwan siya ng asawa sa kabila ng may naganap na sa kanila. Nalilitong napahawak ang isang kamay niya sa ulo at sa bewang ang isa pa. Nagpapaikot-ikot siyang naglalakad sa harap ng mga kasama. Ano ba, Inson? Umalis ka na't habulin mo na. Baka nasa station pa yun ng bus pa uwing Bulacan o Batangas, nasabi ni Paul. Bakit akala kasi niya ay si Lyra pa rin ang mahal mo kaya mo siya sinundo, sabat naman ang ama niya. Aalis na ako, Maria. Baka maabyutan ko pa siya.
Sila na lang ang baalang magpaliwanag sa inyo. Mabilis na niyang muling dinampot ang susi ng sasakyan na kanina ay nailapag pa niya sa lamesa. Kinakabahan siyang nagpapalingga-lingga sa daan, nagbabaka sakaling may matano na babae. Alam niyang may pagkaengot si Jemima pero hindi naman yun maglalakad ng malayo. Bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Mas lalo pa siyang kinabahan na hindi na makita pa ang asawa. Sa bus station raw ang tuloy ni Jemima pero hindi alam kung sa Batangas ito tutuloy o sa Bulacan kung saan nakatira ang kanyang ina. Kaya naman nagbabakasakali siya sa lahat ng mga bus station pero wala siyang nakita. Ipinagtanong na rin niya ito pero wala naman daw napansin sa itsura ng kanyang asawang hinahanap hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mama. "Hello, ma. Hindi ko pa siya nakikita. Baka tumuloy na ako sa Bulacan o sa Batangas. Haharangean ko na ang mga bus," determinado niyang sabi sa ina. "Huwag na, anak. Ang mabuti pa, bumalik ka na rito sa lugar natin. Dito mo na lang siya hanapin. Maaaring naririto lang siya. Tumawag kami sa Batangas, wala naman daw si Jemima. Sa Bulacan, nakausap ko ang nanay niya, wala naman daw doon." Mabilis niyang ibinaba ang cellphone nang makita niya ang isang babaeng nakaupo sa isang bench. Nag-aalisan ang lahat ng mga bumabiyaheng bus pero nakaupo lamang iyong babae at tila umiiyak pa. Ang lakas ng iyak nito ay nakaabot sa kinatatayuan niya, humahagulhol na parang baka. Si Jemima kaya to, nilapitan na niya ito. "Ano bang iniiyak mo dyan?" Napatingin si Jemima sa kanya. "Ah, Simon, anong ginagawa mo rito? Ikaw, bakit ka nandito at umaatungal ka na parang baka?" Napapangiwi siya dahil pinipigilan niya ang matawa dahil sa tuwa na makita ang asawa. "Aalis na sana ako kaya lang hindi ko pala kaya, hindi kita kayang iwan. Mahal na mahal pala kasi kita eh. Mahal kita kaya okay na lang sa akin kahit na dalawa kami ni Lira sa tabi mo. Tutal, ako naman yung legit, siya yung kabit. Naiisip ko na hindi kita kayang iwan, Simon," sabi pa nito habang umiiyak at kumapit sa pantalon niya. Napayakap naman siya sa asawa, touch na touch siya sa walang hanggang pag-ibig nito sa kanya. Kahit na pinakitaan niya ito ng masama, "Para ka talagang sira. Ba't di mo pa dati alam na mahal mo ako? At saka, sinong babae ang payag na dalawa sila sa lalaking mahal nila? Ikaw lang yata ang magsasalita ng ganyan. Ang engot mo talaga," sabay pitik niya sa ilong ng asawa. "Aray naman, ilong ko na naman ang pinagdiskitahan mo ah. Basta, kahit palayasin mo pa ako dahil nandyan na ang lira mo, hindi pa rin ako aalis. Mahal kita at kahit anong mangyari hindi ako aalis," determinadong sambit nito habang nakatingin sa kanya. "Alam mo ang owa mo. Mahal din kita. Ba't may ginawa na tayo kagabi? Nalimutan mo na ba yun? Ano, hindi ba panaginip yun? Totoo pala yun. Ang akala ko nagpapantasya na naman ako." Napapapikit na tanong ni Jemima at natawa na talaga siya sa sinabing yun ng asawa niya. "Ikaw talaga, napaghahalatang palagi mo akong pinagpapantasyahan. Sige na nga, pagbibigyan na kita palagi," sambit ni Simon sabay halik sa asawa niyang si Jemima. Makalipas ang 1 taon pa ay nagkaanak na sila ng isang lalaki. Nagpapasalamat si Simon kahit na anong sama ang ipinakita niya sa asawa niya ay hindi ito bumitiw sa pag-ibig sa kanya. Hindi naman niya pinagsisihan na minahal din niya ito, para sa kanya wala nang ibang babae pang magmamahal sa kanya ng ganoon katapat at kawagas. Hanggang dito na lang, nagmamahal, Simon at Jemima. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong aking ibinahagi sa inyo. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Simon at Jemima. Hindi man naging maganda ang kanilang simula ay natapos naman ito sa wagas na pagmamahalan ng dalawa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muling kwento. Ito ang Inday series at nag-iiwan ng katagang, "Love is when the other person's happy is more important than your own." The end.